So ayun everyone, tulad ng pag-usapan last time, ang kakantahin natin ngayon ay What a Beautiful. Good morning, hello. Kamusta na? Okay lang. Ate mo pala. Ako si Edgar and you are? Alisa po. Okay, welcome Alisa. Make yourself feel at home and mag-practice tayo, okay? Guys, practice na po. Sige po. Buka muna dyan, te. Practice na muna kami. Yun, intro verse 1 guys. 1, 2, 3, go. One with God and Lord Most High. Your hidden glory in creation, now revealed in you, Lord Christ. What a beautiful name it is. Boses ng ate mo. What a beautiful Maganda name boses it niya, ate. Pero, is. tingin mo yung nasabi sa mga sa business. Pero parang maging Hindi ko alam kasi di ko pa naman siya natanong. Pero tanong ko mamaya. Ask ko siya mamaya. Pagkatapos yung practice. Tayo na response na. What a beautiful name it is, the name of Jesus. So yun guys, that concludes our practice. May feel akong nakita or narinig. Ikaw Ate Ira, hello. Ayun, yung boses mo baka po pwedeng pataasan po ng konti kasi babae ka po. Nasapawan ka po ng mga lalaki. Ayun lang naman guys. Thank you po. Thank you po. Thank you. Bye-bye. Bye-bye. Mga pala, te. Narinig ka kasi kanina kumakanta ni Ed kanina habang nagpa-practice kami. Tapos sabi niya sa akin, invite daw kita sa ministry. Kasi nga diba maganda naman boses mo. So, gusto mo ba kumakit sa ministry namin? Sige, try ko. Sige, sabihan ko yung worship namin bukas. Sige. Hi Kuya Dan, may sabihin nga sana ako. Pwede ba ako mag-lead next service? Kasi may experience rin naman ako sa pag-lead and feel ko kasi may mako-contribute ako sa ministry na to. Sorry Hindi kasi pwede. Pero kung gusto mong mag-contribute palalo, ba't di mo na try mag-usher? Bakit hindi pwede? Kasi kami mga lalaki lang, may karapatan mag-lead. Sino naman nagsabi sa'yo kayo lang ang may karapatang mag-lead? Kayang-kaya rin naman gawin ng babae yung ginagawa ninyo. At saka kaya pa nilang masigitan. Tsaka hindi mo napapansin? Lalaki lang yung nag-lead dito sa church na to? Kung magbe-base kasi tayo sa Biblia, wala naman talagang babae nag-lead Submissive lang sila at saka ginagampanan lang nila yung gawain nila bilang isang babae. Ano ba si Jesus? Di ba lalaki siya? At sa Garden of Eden, sino bang kumain ng prutas? Di ba kayong mga babae? Masyado mo namang niliteral yung Bible. Ano ka nakatira noon? At saka iba yung culture nila sa ngayon. Grow up! Worship leader ka pa man din, ganyan ka mag-isip? Ano pinagtatalunan nyo? Siya po kasi, hindi man lang ako payagan mag-lead sa next service. Ito naman, hindi pwedeng ganyan. Magkakaroon tayo ng diskriminasyon pagdating sa ganyan. Alam nyo, pagdating sa paglilingkod sa Panginoon, walang kasarian yan. Lahat pwedeng mag-lead, lahat pwedeng maging leader. Kaya ikaw, Danilo, hayaan mo nang mag-lead to si Alisa. Pag kailangan ng improvement, edi turuan mo. Hindi yung nagaganyan kayong dalawa. O siya, ano oras na? Ayusin niyo yan ha. Mag-ayos kayo. Uy, ate, ako na pala. Sino yan, te? Si Joseph, boyfriend ko. Dito na siya titira. Kamusta? Ako ba si Joseph? Sam po. Ano ba pala ate? Akit muna ako. Sige. Ito muna ako sa kwarto. Stop! Stop! Ate, pasok to po ako sa school. Tingin po ko baon. Tipirin mo yun ha. Wala na akong pera. Salamat po. Teka lang.
Uy. Swerte ka eh. Nakita mo ba yung pera sa wallet ko? Nawala? Baka nandyan lang. Sure ka? Eh, tayong dalawa lang naman nandito. So, pinagbibintangan mo ako? Burara ka lang. Naku, naku. Ano ba? Bakla ka ba? Tanga hindi, hindi ka nga. Ba't ba kayo nagsisigawan? Rinig na rinig sa labas, oh. Bakla yata ito kapatid mo. Labot-labot gumalaw. Huwag mo nga pansinin yan. Ganyan talaga gumalaw yan. Eh, bakla. Naku. Pagsabihan mo nga yung boyfriend mo ate ko anong gagagawa ng ginagawa. Bago to, ah. Uy, cellphone ko yan ha. Bago yan, ah. Saan mo nakuha yung pambili dyan? Ba't mo tinatanong? Nawawalan ako ng pera. O bakit? Pinagbibintangan mo ako na ako kumuha ng pera mo para mabili ng cellphone. Ha? No. Ha? Bitawan mo ako. Nakakapagtaka lang kung paano nakakuha ng ganyang kalaking pera para sa legend phone na yan. Huwag ka muna umalis. Paisa mo muna ako. Malilate na ako, hindi pwede. Bili lang. Tigil-tigil mo nga yung libog mo. Ano ba? Hindi ka nga. Bango mo naman. Tigilan mo nga ako, ano ba? Susumbong kita kay ate. Aray ko, aray ko. Ano ba? Tigilan mo ako. Aray ko. Isisili mo yung ate mo. Hindi ako pinaisan. Subukan magsumbong sa kahit kanino sa ate mo. Papatayin ko kayong dalawa. Ha? Ha? Pwede naman. Huwag na yan. Wala ako sa mood. Ang ina naman yan, oh. Na nakaraan ayaw mo, ngayon ayaw mo pa rin. Eh kung sa ayaw ko nga, Hindi mo ako mapipigilan. bitawan mo ako, nasasaktan na ako! Ano ba? Ba't mo sinasaktan ang ate ko? Ate, okay ka lang. Ate, ano nangyari sa'yo? Ate, ano ginawa niyo sa'yo? Ano ginawa niyo sa'yo? Kahit na yun. Yan, ganyan napapala sa inyo. Kung pinagbibigyan niyo lang ako sa gusto ko, di niyo yan sana yung mapapala. Putang ina mo, apakahayop mo! Dapat sa'yo mamatay, dapat sa'yo mabulok sa kulungan! Wala ka na kasing sama! Anong hindi? Ibabakla-bakla ka nga kumilos. Ah, alam ko na. Ilabas natin yung pagkalalaki mo. Tirahin mo yung ate mo. Kung hindi ka bakla. Ano ba? Ano ka ba? Hindi ko yung magawa sa ate ko. Gagawin mo? O papatayin ko kayo, dalawa. Usab. Ano nangyari sa'yo? Bakit may mga sakasaka? Sino may gawa niyan sa'yo? Takot po ako.
Asan ang ate mo? Wala po si ate sa bahay. Tumakbo lang po ako dito. Ate mo ba may gawa nito? Hindi po. Hindi ate po. Natatakot po ako. Huwag kang matakot, tutulungan kita. Tingnan mo, oh. Ang dami mong pasa. Saan nang galing? Sinong kayo pa nang gagawa ng ganito sa'yo? Pastor, sa atin din lang po ito. Yung boyfriend po ng ate ko, yung nanggagasa sa akin. Ito ng ate mo. Binubugbog po niya ako pag hindi ko po siya pinapaya. Ba't ang nangyari sa'yo? Ano gagawin natin? Hindi ko na po alam lang gagawin ko. Anong nangyari sa inyo after malaman ng churchmate niyo yung mga nangyari? Siyempre po, una-una, kinomfort po kami ng mga churchmates namin. Tapos, nag-advise po sila na, at tinulungan kami at sinuportahan na magsumbong sa officials, tulad ng police at sa barangay officials po. Paano nyo nakayanan yung mga nangyari sa inyo? May papayo rin ba kayo sa katulad nyo na nakaranas ng ganyan, na natatakot lang din magsumbong? Siyempre, nung una mahirap siya kasi hindi naman biro yung napagdaanan namin. And mabuti na lang nandun yung mga ka-churchmate ko para tulungan at supportahan kami. And yung natutunan ko doon is huwag basta-basta magtitiwala sa mga tao, lalo't hindi pa natin lubusang kilala. Siyempre din po, dun sa sinabi nga po ni ate, nagmula kami sa madilim at nakakasakit na karaan. Sobra po nakakatrauma yung nakaraan. Hindi mo ma-explain kung ano yung takot na nararamdaman mo doon. Yun nga po, ang maipapayo ko lang din po kung naranasan nyo na pong maabuso ng isang beses, huwag mo kayong mahiyamatan. At huwag kayong matakot na magsumbong sa mga officials. Lalo na kasi pag ginanaan nyo ng takot doon, mas lalong nagiging abusado yun ng taong nag-aabusado. Yun lang po, matapayo. Maraming salamat, Miss Elisa and Mr. Sab, sa isang magandang kwentong kapupulutan ng aral at pwede rin magkaroon or pwede maging inspiration din sa iba.